pagbabawas ng mga antas ng kolesterol, ipinakikita ng ilang pananaliksik na ang dahon ng tuba-tuba ay makapangyarihan para sa pagpapababa ng antas ng masamang kolesterol sa ating dugo. Ang dahon ng tuba-tuba ay nagtataglay ng sangkap na maaaring magtanggal ng masamang kolesterol sa ating dugo. Ang masamang kolesterol ay kadalasang kasama ng hindi magandang pagpili ng pagkain, halimbawa pritong pato, pritong manok, at mamantika na pagkain. Bukod dito, ang mantika na ginagamit ng maraming beses hanggang sa ang kulay ay nagiging itim. Iyan ang pinanggagalingan ng bad cholesterol na dumarating sa ating katawan. 2. Pagpapagaling ng atay. Ang atay ang sakit dahil may pamamaga sa ating atay. Ito ay dahil ang mga pasyente sa atay ay may hindi magandang gawi sa pamumuhay, tulad ng pag-inom ng droga o inuming may alkohol. Para gumaling ang problema sa atay, pakuluan ng 7 pirasong dahon ng tuba-tuba na may 3 basong tubig hanggang maging 1 baso. Sabay inom. Inumin ito ng regular 2 beses sa isang araw bago matulog. 3. Pagpapagaling ng diabetes. Ang isa pang benepisyo ng dahon ng tuba-tuba ay para sa pagpapagaling ng diabetes. Ang antas ng mataas na blood sugar sa ating katawan ay maaaring maneutralize sa pamamagitan ng pag-inom ng kumukulong tubig ng dahon ng tuba-tuba dahil maaari nitong i-level down ang level ng blood sugar sa normal nitong level. Ang normal na antas ng asukal sa dugo ay 70 hanggang 120 miligramo. Pagbaba ng high blood level. Ang hypertension ay isang mapanganib na kondisyon dahil maaari itong mag-imbita ng isa pang sakit sa ating katawan, halimbawa ay stroke. Para sa pagpapababa ng alta presyon, mainam na inumin ang kumukulong tubig ng dahon ng tuba-tuba. Hika at gamot sa mahirap na paghinga. Maghanda ng 7 pirasong dahon ng tuba-tuba na karaniwang ginagamit na pugad ng pulang langgam. Pigain ang mga daong iyon at hawakan ang tubig hanggang umabot ito ng mahigit kalahating baso. Inumin ito tuwing umaga hanggang sa bumuti ang pakiramdam mo. 7. Pagpapagaling ng ulcers. Kumuha ng 8 piraso ng matandang medium na dahon ng tuba-tuba. Hugasan sila ng maligamgam na tubig. Pigain ang mga ito hanggang sa kalahating smooth. Ilapat ang portion sa lugar ng ulcers. Hayaang matuyo ito. Pagkatapos nito, linisin ang lugar ng ulcer. 8. Para sa paggamot ng acne, mash ang dahon ng tuba-tuba. Pag smooth na ito, magdagdag ng tubig at ilapat ang portion sa lugar ng acne. Maghintay hanggang masipsip ng mga pores ng balat ang portion, pagkatapos ay hugasan ng maligamgam na tubig. Ang portion na ito ay kadalasang ginagamit ng mga tao noong unang panahon upang mapanatiling maganda ang kanilang mukha. 9. Malumanay na gamot sa ubo. Para sa paggamot sa banayad na ubo, maghanda ng 7 dahon ng mga batang dahon ng tuba-tuba. Pigain ang mga ito at hawakan ng tubig sa baso. Inumin ito tuwing umaga bago kumain o uminom ng kahit ano. 10. Pagpapagaling ng sakit sa likod. Ang dahon ng tuba-tuba ay maaari din gamitin para sa paggamot ng pananakit ng likod. Maghanda ng 20 pirasong dahon ng tuba-tuba. Pakuluan sila ng 5 basong tubig hanggang maging 3 basong tubig. Inumin ito ng 3/4 na baso 1 beses sa isang araw. 11. Pagpapagaling ng eczema at rayuma. Maghanda ng 5 piraso ng bata o lumang dahon ng tuba-tuba. Pigain gamit ang ating mga kamay hanggang sa maging makinis. Ilapat ang portion sa isang masakit na lugar ng ilang sandali. Pagkatapos ng 1 oras na aplikasyon, linisin ang portion. 12. Gamot sa almoranas. Dapat iwasan ng may almoranas ang maanghang at maasim na pagkain dahil maaari itong mag-trigger ng almoranas. Gayunpaman, dapat ding gawin ang panloob na gamot. Isa sa mga tradisyonal na gamot para sa almoranas ay ang dahon ng tuba-tuba. Pakuluan ang 10 pirasong dahon ng tuba-tuba na may 3 basong tubig hanggang maging 1 baso. Inumin ang portion 1 beses sa isang araw. 13. Pampaalis ng kuto. Ang dahon ng tuba-tuba ay maaari ding gamitin upang mabawasan ang mga kuto. Ang kapangyarihan nito ay kasing lakas ng kemikal na gamot na ginawa ng pabrika. Pakuluan ang mga matandang dahon ng tuba-tuba at gamitin ang tubig sa paghugas ng buhok. Gawin ito ng regular. 14. Pagpapagaling ng uric acid. Karaniwang inaatake ng uric acid ang matatandang lalaki. Gayunpaman, ang mga kabataang lalaki at babae ay posible ding magdusa sa sakit na ito. Ang dahon ng tuba-tuba ay kayang lutasin ang problema ng uric acid. Maaari tayong magpakulo ng 10 pirasong dahon ng tuba-tuba na matanda na, ngunit ang kulay ay berde at sariwa pa. Hindi kayo manggi o tuyo. Gamit ang 1 basong tubig. Pagkatapos nitong maging warm, maaari nating inumin ito 2 beses sa isang araw.
15. Regeneration ng balat ng mukha. Ang dahon ng tuba-tuba ay maaari ding gamitin para sa pagbabagong buhay ng balat ng mukha. Kumuha ng 8 pirasong dahon ng tuba-tuba, pakuluan sila ng 3 basong tubig hanggang maging 1 baso. Inumin ang potion na ito 2 beses sa 1 linggo ng regular hanggang sa maramdaman natin ang pagkakaiba. 16. Pag-alis ng blackheads. Ang mga blackheads ay uri ng acne na nalilikha ng labis na langis sa ating mga pores sa balat. Ang mga blackhead ay kadalasang matatagpuan sa ating mukha, likod, braso, dibdib, at balikat. Ang dahon ng tuba-tuba ay makapangyarihan para sa pag-alis ng mga blackheads. Kumuha ng 5 pirasong berdeng dahon ng tuba-tuba, hugasan at i-mashed hanggang sa maging makinis. Ilapat ang potion sa lugar ng blackheads tuwing gabi bago matulog. 17. Pag-iwas sa mga impeksyon. Ang dahon ng tuba-tuba ay makapangyarihan para maiwasan ang impeksyon. Ang impeksyon ay isang problema sa kalusugan dahil sa mga mikrobyo na pumapasok sa ating katawan. Ang karaniwang sintomas ng impeksyon ay lagnat dahil ito ang senyales ng pag-atake ng ating katawan sa mga mikrobyo. Dahil ang mga dahon ng tuba-tuba ay mayaman sa mataas na antioxidant, ang mga ito ay makapangyarihan para sa paggamot ng impeksyon. Maghanda ng 5 pirasong dahon ng tuba-tuba, pakuluan sila ng 5 basong tubig hanggang maging 1 baso, inumin ang potion 1 beses sa 1 araw. 18. Pag-alis ng mga tumor. Ang tumor ay isang sakit dahil may pamamaga sa ating katawan. Ang bawat pamamaga, mapanganib o hindi, ay matatawag na tumor dahil ito ang lugar para sa paglaki ng mga abnormal na selula. Ang dahon ng tuba-tuba ay mayaman sa acetogenes, maaaring puksain ng substance ang abnormal na mga selula na nagdudulot ng tumor nang hindi naiimpluwensyahan ang iba pang mga selula. Kumuha ng 11 pirasong dahon ng tuba-tuba, pakuluan ang mga ito sa 2 basong tubig hanggang sa maging kalahating baso. Regular na inumin ang potion na ito bago matulog. Gawin ito ng regular sa loob ng 2 buwan hanggang sa maramdaman natin ang mga pagbabago. Ang dahon ng tuba-tuba ay mabisa para sa gamot dahil naglalaman ito ng mga sangkap na mabisa para sa gamot. Para makuha ang pinakamagandang resulta ng dahon ng tuba-tuba, dapat nating malaman ang mga tips sa paggamit at paggamit ng dahon ng tuba-tuba. 3 tips sa paggamit at paglalagay ng dahon ng tuba-tuba. Linisin ang mga dahon. Huwag kalimutang hugasan ang mga dahon sa ilalim ng umaagos na tubig dahil maaaring maraming mikrobyo o bakteryo. Ubusin ang mga ito lamang. Dapat nating sundin ang mungkahi sa pagkonsumo upang makuha natin ang benepisyo ng pagkonsumo ng mga ito. Kumonsulta sa mga eksperto sa kalusugan. Dapat tayong sumangguni sa herbal expert na may kaugnayan sa mga benepisyo ng pagkonsumo ng dahon ng tuba, pati na rin kung paano ilapat ang mga ito at ang kanilang nutrisyon. Ang mga dahon ng tuba ay talagang mayaman sa mga sangkap na makapangyarihan para sa paggamot ng banayad at mapanganib na mga sakit. Ang pag-alam sa paggamit at paggamit ng mga ito ay magdadala ng higit na benepisyo.